Di po ako magtatagal, mga kapatid. Exodus 27. Ito po ay isang instruction kung paano ang pag-build ng brazen altar. Sabihin natin lahat, brazen altar. Ang brazen altar po ay isang bahagi ng tabernacle. Hallelujah. Isa sa mga gamit sa tabernakulo na unang-unang makikita. Praise God. So basahin po natin Exodus 27, 1-8, and I request everyone to please stand as respect for the reading of the Word of God. It is our custom to stand while we read the Word of God. And thou shalt make an altar of shittim wood, 5 cubits long and 5 cubits broad. The altar shall be 4 square, and the height thereof shall be 3 cubits. And thou shalt make the horns of it upon the 4 corners thereof. His horns shall be of the same, and thou shalt overlay it with brass. Kaya siya tinawag na brazen altar because ito po ay yari sa brass. Okay? And thou shalt make his pans to receive his ashes, and his shovels, and his basons, and his flesh hooks, and his fire pans, and all the vessels thereof thou shalt make of brass. And thou shalt make of it a grate of network of brass, and upon the net shalt thou make 4 brazen rings in the 4 corners thereof. And thou shalt put it under the compass of the altar beneath, that the net may be even to the midst of the altar. And thou shalt make the staves of the altar staves of shittim wood, and overlay them with brass. And the stave shall be put into the rings, and the stave shall be put upon the 2 sides of the altar to bear it. Hollow with boards, thou shalt make it as it was shewed thee in the mount, so shall they make it. So the Lord commanded to build an altar. Ito po ay utos ng Diyos na tayo po, na si Moises ay mag-build, gumawa ng altar. At sa particular na altar na ito po itatawag na brazen altar, na kapag ikaw po ay pumasok sa tabernacle, ang unang-unang makikita mo ay ang altar na to. Ang altar na to, doon inaalay yung mga hayop. So ito po ay puro dugo, mga kapatid. Dahil doon binubuhos yung dugo at doon sinusunog sa altar na to. Ito yung itatawag na the brazen altar, or simply sa Bible, the altar. Kapag tinukoy sa Bible, the altar, kahit si David, si Moises, ito yung tinutukoy dyan. The brazen altar. Can we all pray, mga kapatid? Lord Jesus, thank you once again for your wonderful presence in our midst. Maraming salamat po. You are great. You do miracles, O God. There is none like you. And Lord Jesus, as we study your word this morning, Panginoon, regarding po sa altar, ikaw, Panginoon, ang siyang mangusap sa amin. Hallelujah. Maintindihan po namin ito lalo, O Diyos. Ito po yung pattern na inyong pinagkaloob para meron po kaming masundan sa aming buhay ngayon, Panginoon. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak, Panginoon, na narito. Buksan niyo ang aming mga pandinig, ang aming puso, Lord, upang tanggapin ang iyong mga salita. At gamitin niyo rin po ng may buong laya ang iyong lingkod upang ibahagi, Panginoon, ang nais niyo pa ibahagi sa amin. Maraming salamat. All glory belongs to you, Lord, in Jesus' name. Everybody say, in Jesus' name. Amen and amen. Minsan pa, palakpakan natin at papurihan natin ang ating Panginoon. Sige, bitawan natin yung ating mga gamit para malaya yung ating mga kamay magpalakpak sa Kanya. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. At malaya po tayong makakaupo, mga kapatid. Everybody say altar. Praise God. So, bigyan nyo lang po ako konting saglit, mga kapatid. Di naman siguro ito masyadong matagal at mabigat. Praise God. Pag sinabi po nating altar, kinausap ko po at kinonsulta yung aking isa sa pinakamalapit na kaibigan, mga kapatid.
si Miriam Webster. At ito po ang sabi niya regarding sa altar. Ang sabi niya, altar, a usually raised structure or place, isang structure or lugar kung saan on which sacrifices are offered or incense is burned in worship. Isang lugar kung saan tayo po ay nag-aalay ng sacrifice para sa pagpupuri. Okay? Ito yung pangalawang meaning niya. Often used figuratively to describe a thing given great or undue precedence or value, especially at the cost of something else. Amen. So, yung value ng altar, ang sabi dito, ng meaning niya, ay based sa bagay na iyong inayahain doon. Yung kanyang value. Gusto ko kayang hindi ako nakapagkuha ng picture, pwede bang mahanap ng ating multimedia dyan sa likod kung gaano kayo kagaling maghanap ng brazen altar? At kung mape-present natin dito. Yan. Ang tawag dyan ay one day picture show. Anyway, di ko alam. Isa pong altar ay isang figurative na lugar kung saan ang value ng bagay na yon ay nakukuha sa halaga ng mismong inilagay mo doon. Okay? Doon nakukuha yung kanyang value. The word altar, yung mismong altar mismo, this will not make sense sa umpisa, pero pakinggan nyo lang muna ako, okay? The word altar or misbeh in Hebrew literally means the place of slaughter. Ang pinaka-literal na meaning niya ay ang lugar kung saan, very good, palakpakan natin yung multimedia team. Okay. Brazen altar, siya po ay square. At dito yung apoy, para dyan ibubuhos at isusunog yung iaalay na mga hayop. Okay, meron tong kahoy dito, kabilaan, parang sa bahay kubo, mga kapatid. Para every time na sila po ay aalis, pwede nilang makarga at mailipat. Alright, meron niyang ganyan. Hindi ko alam kung tayo mga Pilipino dito natin nakuha yung style ng pagbubuhat. Dahil lahat ng gamit sa tabernacle, kasama na to ay merong ganito. Para sa paglipat nila. Yan po ang brazen altar na tinatawag. So ito po ay 5 cubits ang haba. Ang isang cubit ay ganito. So 5. So malaki siya, mga kapatid. Malaki na altar dahil dapat magkasya yung hayop na iaalay katulad ng baka at kambing at mga kung ano pang pwedeng ialay dyan, mga kapatid. So, it is a place of sacrifice. The English word altar came from the Latin altus, which means elevated. Sabihin natin lahat, elevated. Ibig sabihin elevated, nakataas or high, and links us to one of the designation of the altar, namely, ito yon, the altar of the burnt offering. Diyan sinusunog. Or literally in Hebrew, the altar of ascending offer. Ascending offer. The altar was an elevated platform where an ascending offering rose to God. Kapag po naglagay dyan ng sacrifice, yung usok po ay umaakyat patungo sa langit. Mataas, pataas. Okay? Meron lang akong 4 na point na nais banggitin ngayong umagang ito, basta handa kayong makinig. Handa ba tayong makinig, mga kapatid? Amen. Ang unang point is, the altar is a high place. Everybody say, high. High place. Alam nyo ba nung araw, mga kapatid, nung panahon ng mga Israelita, every time na magpapakita ang Diyos
Hallelujah. Laging merong clouds, laging merong thunder, laging merong noise, laging merong lightning, laging nakakatakot, mga kapatid. Hallelujah. Pag siya po ay bababa. So, para bagang, how can we have fellowship with a God kung kakatakutan natin siya? That God is to be feared. Na ang Diyos po ay kailangang katakutan at hindi siya pwedeng laro-laruin lamang. We cannot mock God, we cannot trifle God, mga kapatid. Hindi siya pwedeng basta-bastahin lang dahil siya po ang Diyos na kailangang katakutan. Pinapakita yun ng Panginoon na every time na siya po ay bababa, merong apoy, merong kidlat, merong lightning, that ako po ay Diyos na makapangyarihan. Hindi mo ako pwedeng ano-anuhin lang. Ayun ang kanyang pinapalabas, mga kapatid. God is to be feared. But, take a look. Paano tayo makakaroon ng fellowship sa Kanya if He is a God to be feared? Paano tayo makakalapit sa Kanya? Kahit nga every time na bababa siya, nire-restrictahan niya yung mga Israelita, dyan lang kayo eh. Nandito ako sa bundok, dyan lang kayo sa pinakapaanan. At merong place si Aaron na hanggang dun lang din siya, medyo mataas. At then meron pang place si Moises na mas mataas, na mas makalapit sa kanya. So parang paano tayo makakalapit sa kanya? So, but God made a way, you know what? Through what? Through the altar. Everybody say altar. Hallelujah. Altar is a prerequisite before man can approach God. Before any access and privileges, all must first meet in the altar. Hallelujah. Yung tabernacle, mga kapatid, meron tayong outer court, meron tayong holy place, and meron tayong tatawag na Holy of Holies. Bago ka makapasok sa Holy of Holies, kailangan mo munang dumaan sa altar. Hallelujah. At kailangan doon ka muna bago ka makapasok sa Holy of Holies. And the Lord is saying, what the Lord means is this, bago ka maka-approach sa akin, I am a God, I am a holy God, I am a God that must be feared, kailangan mo munang dumaan sa altar ng sacrifice. Hallelujah. At ito po, ang sinisimbolo ng altar, ang pinakamadaling simbolo niyan sa panahon natin ngayon, ay ang Kalbaryo. The tabernacle is the pattern for us before, para yung kanyang ipakita sa ngayon ay mas lalo nating maintindihan. Amen? Hindi kayo makalapit sa akin, so sabi ni Lord, ako ang gagawa ng paraan para kayo po ay makalapit sa akin. So, ibibigay ko aking bugtong na anak, hallelujah, upang maging daan at maging sacrifice para po itagis ang kanyang dugo at kayo po ay totally makalapit sa akin. Kaya nga yung veil na rent sa gitna nung si Jesus Christ po ay namatay sa krus ng Kalbaryo para anytime pwede tayong makalapit sa Kanya. Hallelujah. The altar gave significance to everything that was offered upon it. Ang significance po ng altar ay yung bagay na na-offer doon. Kaya lang mga kapatid, nung araw, ang ginagawa lang nung hayop, tatabunan Tatabunan yung ating mga kasalanan Ang purpose ng altar is this, kailangan yung mag-offer ng hayop para hindi makita ng Diyos ang ating mga kasalanan. Para pwede kayong makalapit sa akin. Lahat tayo nagkasala, tama ba? Sino dito ang walang kasalanan? Walang magtataas, no? Walang magtatangka. Kasi alam nating lahat na tayo po ay nakagawa ng mali at nagawa ng pagkukulang. Kahit nga itong mga nakaraang araw, linggo, balikan nyo, mga kapatid. Isipin nyo, may nagawa ba akong mali? Parang, sa isip-isip mo, meron agad Parang na-chismis ko yung kapitbahay ko. Parang may nagastos ako na hindi ko nasabi. Kupit ata yun. Parang kumuha ako sa pera ng mama ko sa bulsa niya. Nagastos ko.
So every one of us ay nagkasala, mga kapatid. Hallelujah. At kung time na noong araw, kapag ikaw po ay nagkasala, kailangan mo mag-offer ng sacrifice. So sila po ay naghahanap ng mga alay. So, halimbawa, ano bang alay? Ibon. So, dun yung dugo, mga kapatid. I-cover para makover yung kanilang mga kasalanan at matakpan at sila po ay tanggapin sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Ang ginagawa nung dugo na yon, i-cover lang yung ating mga kasalanan. Pero si Jesus Christ, nung siya po ay namatay po sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, hindi lamang kinover yung ating mga kasalanan, kung hindi inilinis pa. Amen? Hallelujah. The highest altar on this earth is Calvary. Ang pinakamataas po na altar sa mundong ito at sa earth, mga kapatid, is ang Kalbaryo. So the brazen altar is a high place. Everybody say, brazen altar? High place. Hallelujah. Kung ano po ang ating inaalay dyan, mga kapatid, ayun ang nagbibigay ng value, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga ang altar ay nagsasanctify. Mababasa natin sa Matthew 23:19, ye fools and blind, for whether is greater, the gift or the altar that sanctifieth the gift. Naglilinis. It is a high place. Hindi to pwedeng babuyin lamang ang altar na siyang inutos sa atin ng Panginoon na gawin. Pangalawa, mga kapatid, ano yung una? It is a high place. Pangalawa, it is a place of humility. Everybody say humility. Alam niyo yung humility? Pagpapakumbaba. Dahil sa harapan ng altar, wala kang pwedeng ipagmalaki. Lahat tayo ay makasalanan. At alam niyo ang tinatanggap ng Diyos, hindi yung may pride, kundi yung mga taong nagpapakumbaba. James 4:6. But He giveth grace, but He giveth more grace, whether He saith, God resisteth the proud, but He giveth grace unto the humble. Ang altar po ay makikita sa pinakaharapan, can be found at the very entrance of the tabernacle. Hallelujah. Ibig sabihin na every time we go to God, we must always humble ourselves. Na wala tayong magagawa sa ating mga sarili without Him. Amen? It means, if we go into the altar, we must have a constant renewal of fellowship with God. Alam niyo ba, mga kapatid, sa tabernacle nung araw, sa mga Israelites, ang altar po ang pinaka-busy na lugar. Ang pinaka-busy na lugar. Okay? Marami ang gusto doon sa, ganito tayo, mga kapatid, bilang Kristiyano eh. Marami ang gusto doon sa part ng tabernacle na nasa loob. Gusto natin agad sa kanyang presence, mga kapatid. Gusto natin agad ma-feel yung kanyang power, yung kanyang blessing, yung kanyang grace, at hindi naman niya ipagkakait yun, mga kapatid eh. Pero ang gusto ng Diyos, yung taong mapagkumbaba sa kanyang harapan. Yung gusto ng Diyos, yung taong lumalapit sa Kanya ng merong humility, na wala ang magagawa sa kanyang mga sarili, kundi, Lord, I need you. The altar is the busiest and the most common and familiar vessel for the Israelites. Ganito, mga kapatid. Pag meron ka nakilalang tao, yan kayo example. Pag meron kayo nakilalang tao, usually, lalo na sa, ano bang tawag dyan? Yung mga naghahanap dyan ng kaibigan. Okay. Di ba usually ang pinapakita mo yung best side mo? Tama ba? Siyempre, ito tayo eh. Ayaw kong makita yung part ko na
medyo alanganin. Tama ba ako, mga kapatid? Gusto mo pagtakpan yun. Pero the more na nakikilala mo yung isang tao, the more na nagre-reveal kung ano talaga siya. Tama ba, mga kapatid? Siyempre, gusto mo yung the best mo eh. Di ba? And you know what, mga kapatid? Ay, bagay yon sa mga taong hindi pa nakakilala sa atin. Tama? Kasi hindi pa natin... Pero yung mga taong kakilala sa'yo, kilala ka na eh. Alam na lahat ng mga nangyari sa'yo eh. Alam na lahat ng yung mga kagulo. Alam na eksena sa buhay mo. Di ba? Pero you know what? Di ba tanggap ka nila? Kilala ka nila? You cannot be fully loved unless you are fully known. Ang totoong pagmamahal ay kapag kilala ka na. Tama ba, mga kapatid? And you know what? When we come to God, hallelujah, kilala niya na tayo eh. Hindi na natin kailangan ipagyabang ang ating sarili. Kaya ko to, Panginoon. Hallelujah, alam niyo kailangan gawin? Hallelujah, Lord, kilala mo na ako eh. Alam mo na lahat na nangyari sa buhay ko eh. Wala na akong magagawa, Panginoon. Ang kailangan ko na lang magpakumbaba. Hallelujah, Lord, ito ako, Panginoon. And you know what? God fully loves us. Hallelujah, we humble ourselves before Him. Hindi na natin kailangan magpakayabang-yabang sa Kanya. Hallelujah, God resisted the proud, but He giveth grace unto the humble. Hallelujah, sa harap ng tao, actually, kung talagang mahal ka ng isang tao, hindi mo na kailangan ipagkita kung, siyempre, pagyabang yung sarili. Hallelujah. At mamaling ka ng lubos ng taong yun, tanggap ka niya kung ano man ang iyong karanasan, ano man ang iyong nakaraan, mga kapatid. Kung gusto niyo ng fake love, mga kapatid, yun, magpanggap ka na ito ka. Yung love sa'yo, hanggang dun lang din. Kasi yun lang yung pinapakita mo eh. Acting lang eh. Pero kaya nga sa relationship, di ba, kailangan merong humility din. Para matanggap isang isa. Same thing with our relationship with Jesus Christ. Hallelujah. We can only fully receive the grace and mercy of God if we humble ourselves in Him. At saan natin yun magagawa? Sa altar. The brazen altar. Hallelujah. Where we can be ourselves. Hallelujah. Where we can offer our lives to Him. Where we can offer our sacrifices of praise and thanksgiving. Lord, I can do nothing without You, O God. I need You, Lord Jesus, in my life. Marami akong pagkukulang. Marami akong pagkakamali, Panginoon. Pero bagkos, sa kabila ng lahat ng yon, Panginoon, ako po'y minahal Mo ng totoo at lubos. Ganon tayo kamahal ng ating Panginoon. Alam niyo kung bakit brush yun? Hallelujah. It's not that worth ang ibig sabihin. Hindi siya gold, hindi siya silver. We're unworthy, mga kapatid. And yet, the Lord loves us so much. The Lord is saying, ito yung sinasabi ng Panginoon, anak, kilala kita. Lord. Kailangan mo lang tanggapin at magpakumbaba ka sa aking harapan. Hallelujah. And I will give you grace and mercy that you need. Amen? Thank you, Jesus. It is a high place. It is a place of humility. Pangatlong bagay, it is a holy thing. Everybody say, holy thing. Holy. Sa labas sa tabernacle, mga kapatid, ang altar po, ang siyang tinatawag na, siya lang ang nag-iisang bagay na sinasabing most holy. Exodus 29:37, Exodus 40:10. So, it is most holy. Every time na dinidescribe yung altar, it is holy. And hindi lamang holy, it is most holy. Ang altar. Pag sinabi mong holy, ang ibig sabihin ng holy ay sa pinakamadaling kaunawaan, it is separated. Pag sinabi mong separate, ang unang papasok sa isip mo ay
Dahil separate siya, siya po ay naiiba. So, ang altar po ay naiiba. Kapag ang isang bagay ay holy, ito po ay naiiba. May kaibahan. Exactly. May kaibahan. Ang altar po ay may kaibahan. Hindi mo siya pwedeng itulad sa iba. Our God is holy. And we must be holy. Kailangan tayo po ay separated from this world and separated to God. Hiniwalay sa sanlibutan para sa Diyos. Kaya dapat tayo po ay naiiba. O merong pinagkaiba. Because you are holy, an holy generation, a royal priesthood. Hallelujah. That you would show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Sabihin mo sa iyong katabi na iba ka. Wag mo sabihin kakaiba ka. Iba na yun, mga kapatid. It is a holy thing. Ang mga pagano, nakita nila yung pag tinignan mo yung mga pagans, pag sabi mo pagans, yung mga naniniwala sa mga iba-ibang bagay maliban sa Diyos. Okay, araw, bituin. Meron din silang templo. Meron din sila. At yung nakakatawa, yung pattern ng templo nila, nakapattern din sa tabernacle na nakasulat sa Bible. Huwag pasok mo sa templo nila, ang pinakananda sa harapan, may altar din. Altar. So para bagang sinasubstitute nila yung plano ng Diyos, yung gusto ng Diyos, sa sarili nilang paraan na naayon sa sarili nilang kagustuhan. Ang tao pala pwedeng gumawa ng kanyang sarili. And you know what? Anything alternative sa altar displaces or reduce the importance of Calvary at nagiging form ng idolatry. Idolatry. Kapag pinalitan nyo pala, mga kapatid, at pinalitan natin yung altar ng pattern ng ating Panginoon upang makalapit sa Kanya, nagiging idol. Sabi na ibang maraming paraan para makalapit sa Diyos. Gumawa ka ng mabuting gawa, makalapit ka na sa Diyos. Maging mabait ka lang, makalapit ka na sa Diyos. No, isa lang ang paraan. The brazen altar, the Calvary, only what? Jesus is the only way. Na namatay sa krus ng Kalbaryo. Wala na ibang paraan para makalapit sa Kanya. Hindi yung ating mga gawa. Kahit pala mismong mga gawa na yun, magiging idolatry natin na nagiging hadlang para mas lalong makalapit sa Kanya. Kasi ma-magnify natin na mabait ako, marami akong nagawa. No! Kaya nga kailangan natin magpakumbaba sa Kanyang harapan eh. Dahil ang tanging paraan lamang para makalapit sa Kanya, mga kapatid, is through Calvary. Kailangan nating tanggapin ang pagkamatay ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah! Dahil siya lang po ang tanging daan para po makalapit sa Panginoon. Kaya ito tinawag na holy. Wala nang iba at naiiba. Yun lang ang tanging daan para makalapit sa Kanya. Amen? Anything that we place alternative sa altar, nagiging idol or nagiging hadlang para tayo po'y makalapit sa ating Panginoon. Distractions, anything. Sa Bible, mga kapatid, pag sila po ay nakalimot na sa altar, yung altar po nasisira. Nasisira ng panahon. O kaya pag merong sumugod na mga kaaway, sisirain nila yung templo para masira yung altar, mga kapatid. You know, church, kahit anong pagsubok na dumaan sa atin,
kahit anong bagyo, kahit anong try ng kaaway, wag na wag niyong hayaang masira ang inyong altar. Hallelujah. At kapag nasira ng altar, sabi ng Bible, sabi ni Jesus, build the altar. Rebuild it. Kapag nasira ang ating altar, Lord, nakita ko sira na, wala nang gumagawa, wala nang nagsasacrifice sa altar, i-build ko ito at gagawin. It is a high place. It is a place of humility. It is a holy thing. And you know what? It is also a place of healing. Thank you, Lord. Healing and restoration. Hallelujah. Ano man ang bagay na nasira at nawasak dahil sa kasalanan, mga kapatid, the altar can restore it and repair it. Hallelujah. But He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him. And with His stripes, we are healed. Hallelujah. 2 Chronicles 7:14. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and I will heal their land. Hallelujah. The altar can restore you, mga kapatid. It is a place of spiritual healing. It is a place of restoration. It is a place of forgiveness. Hallelujah, hallelujah. Kapag, mga kapatid, may mga bagay sa buhay na natin na parang feeling natin hindi na talaga natin kaya. Kasi hindi naman talaga natin kaya eh. Hallelujah, baka yung altar natin hindi na natin nilalapitan. At hindi na tayo nagpapakumbaba doon. Hallelujah, it is a high place, yes. Pero pag tayo po'y nagpapakumbaba, mga kapatid, yung ating mga prayers sa abot doon sa kanyang trono. Hallelujah. Hallelujah, ito'y mag-a-ascend sa kanya. I need healing, Lord. I need restoration, Lord. Hallelujah, I need forgiveness, Lord Jesus. Hallelujah. Any bad habits, every evil company, everything that spoils our growth, burn it in the altar. Lahat ng bagay na pwedeng makasira, bitterness, wrath, clamor, everything that separates us from God. Hallelujah, Lord. Ito ang nilalapit namin sa altar. Sunugin mo, Panginoon. Kami nagpapakumbaba. Hallelujah, hallelujah. Gusto ng Panginoon i-restore tayo anumang bagay na nasira, anumang bagay na ating kabigatan, mga kapatid. Hallelujah, anything. This is my question. Do we have a personal altar? The altar that we are talking about ay hindi physical na altar na ikaw ay gagawa ng pwesto ng bato. No. It is a place where we can humble ourselves before Him. Hallelujah. Enjoy in His presence. I have one more question. Do we have a family altar? Family altar where the whole family can approach God on a daily basis. Every day silang nagsasacrifice doon sa altar. Hindi nila iyon nilulubayan. Dahil alam nila ito po'y utos ng Diyos. At hinahanap ng Diyos, mga kapatid. Lord, I will start to build my altar right now kung ito po'y nasira. Panginoon, patawarin niyo kami. Kapag may mga bagay, kami po'y nakakalimot. Hallelujah. At dadaling ko po ang aking pamilya. Sabay-sabay kami maglilingkod sa iyo, Panginoon. At walang kahit anong bagay na pwedeng makasira ng aming relasyon sa iyo, Diyos. And you will start to restore, God. And you will start to heal us, oh God. And you will start to forgive us, oh God. Hallelujah. Kamusta kaya yung ating mga altar, mga kapatid? Ito po ba ay napabayaan na natin? Hallelujah. Ano yung mga bagay na ino-offer natin doon? Hallelujah. Nagkakaroon na ba tayo ng mga idol upang makalimutan natin ang ating Panginoon? And yet, every day,
is looking down on us, nag-aantay sa atin. Kailan kaya uli lalapit ang aking anak sa altar? Kailan kaya siya uling magpapakumbaba? Hallelujah, marami ng kaming nais pag-usapan. Hallelujah. The Lord will burn us and restore us. Lord, we need healing, oh God. Hallelujah, may mga bagay na pwedeng makasira ng aming emotions, ng aming relasyon sa iyo, Panginoon. Pero Lord, hindi kami magsasawa, Panginoon, na lumapit at bumalik sa altar. It doesn't mean, mga kapatid, na ikaw po'y nagkamali, hindi ka nalalapit sa altar. It doesn't mean na ikaw po'y natisod, ay hindi ka nalalapit sa altar. It doesn't mean na matagal ka nang hindi nakapag-church, ay hindi ka nalalapit sa altar. Ayun nga yung mas masarap, mga kapatid. Dahil alam mo na kapag ikaw'y lalapit sa altar, handang-handa ka niyang tanggapin. At i-restore. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Tingnan niyo, mga kapatid, kung gaano kabuti ang Panginoon. Gaano siya kataas. Gumagawa pa rin siya ng paraan para tayo po ay maabot. Hallelujah. Dahil hindi natin kaya sa ating mga sarili kung tayo lamang. Hallelujah. Ang gato lang. Kailangan mong maniwala sa Kanya at magpakumbaba. And the Lord will restore us. Hallelujah. Can we all stand, mga kapatid? This is a commandment. God command to build an altar. You know, every day, you know the characters in the Bible, mga kapatid. Yung mga character sa Bible,